At samantala, para matiyak ang kredibilidad sa paglilingkod sa bayan, the Department of Interior and Local Government nag-issue po ng memorandum sa kanilang mga tauhan at sa mga lokal opisyal laban sa online gambling. Ang naturang akbang ng DILG approve sa ilan nating mga kababayan. Si Kenneth Pasyente sa Sentro Balita. Ang posisyon sa pamahalaan ay tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Yan ang nais maitaguyod ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Dahilan kaya naglabas ang ahensya ng kautusan na nagbabawal sa mga empleyado at opisyal nito, maging ang mga kawani at opisyal ng mga LGU na mag-access sa mga online gambling site at magsugal gamit ito. Alinsunod ang Memorandum Circular 2025-082 sa 1987 Constitution at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Saklaw nito ang mga attached agency ng DILG tulad ng PNP, BFP, BJMP at National Youth Commission. Gayon din ang mga lokal na opisyal hanggang sa elected barangay officials at appointed officials. Punto ng DILG. Ang panunungkulan sa gobyerno ay isang pananagutan sa bayan at ang pakikisangkot sa online gambling ay sumisira sa kredibilidad ng mga institusyon at inililihis ang mga lingkod bayan mula sa kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may integridad, kakayahan at katapatan. Haharap sa reklamong administratibo at kriminal ang mga mapapatunayang lumabag sa naturang kautusan. Pabor dito si Tricia. Sabi niya na bilang mga public servant, ang mga opisyal at empleyado anya ng gobyerno ang dapat maging ehemplo sa taong bayan. Umpisahan po talaga nila yung ganong simpleng gawain po sa mismong sarili nila para makita din po ng mga ibang mamamayan po natin yung paano po dapat iwasan yung gambling. Para naman kay Maria, dapat lang na ituon ng public officials ang kanilang atensyon sa trabaho at hindi sa pagsusugal para lalong maipahatid ang serbisyo sa mga Pilipino. Kasi nga yung atensyon nila mahati. Yung lugar na yung trabaho nilang ayusin nila, may ibang pinagkakaabalahan. Focus sa trabahong may pakinabang. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi magiging padalos-dalos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdedesisyon kaugnay sa usapin ng online gambling. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo diyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at hindi dapat padalos-dalos na kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned parties patungkol dito. At ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo or online gaming ang nagiging problema, kung hindi yung pagiging addicted to gambling. At yun dapat ang umpisahan na masolusyonan. Una na rin sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kakausapin ng pamahalaan ng stakeholders para kunin ang kanilang pananaw ukol sa online gambling. Internally, we're calling it a conclave to put all of the interested parties, such as, of course, CBCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality. And we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Because it's not that simple. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.